anak ng tinapay ka, Claire Castro talaga, oh. Wala ka nang sinabing matino. So, paulit-ulit nilang ginagawa pa. Sa pasara mo, binubuksan lang nila. O ba, ang tanong nga, ang bilis-bilis yung nahuli si Alice Guo. Si Cassandra Ong, diyang Pogo Hub na yan sinasabi ninyo. Eh, bakit itong mga website owners na ito hindi nyo mahuli? Late this year, next year. 3+1. Marami pong natuwa doon. Ayun, 3+1. O, 3-in-1. Marami talagang matutuwa dyan. Bigyan mo ng 3-in-1. Pero marami matutuwa sa 3+1+3 yun. Oo, marami natuwa sa 3+1. Putang ina niya, saan ka makakita ng... Ano, bakit? Ba't natuwa sila sa 3+1? Ano yan? Roller coaster? Ha? Anong tawag? Anong palagay nyo sa train? Ride sa perya na natutuwa sila? O ano, bakit daw tuwan-tuwa? Ewan ko kung may nakarating na po sa inyo. Na may... Wala pa nakakarating sa kanya. Sa'yo lang yan, may nakarating, Cheryl Cosim. Ikaw lang naman niloloko mo si Bongbong. Mga umaapila, baka naman gustong gawin na everyday na. Yung 3+1. Sabi ko, hindi kaya. Oo. Tignan mo, pati siya, 3+1. Di 3+1 yun, 1+3. Diba? Isa lang ang magbabayad, tapos tatlo yung kasama mo. Di ba kaya nga sabi mo, ano na kami, apat na kaming sa pamilya. So si Sandro, bumili siya ng sarili ng ticket. Kamo, di ba? Langiyan to si Bongbong, sarili mo ng proyekto, hindi mo pa alam yung tawag. Nakarinig po, may na-interview po kami na maganda po yan, malaking tipid po sa amin. Araw-araw ba yan? Ay, hindi po pwede. Linggo lang. Linggo lang. Kasi namin, linggo is a family day. Is a family day. Oh, yun. Tanga talaga to si Cheryl Cosim, eh. Sunday is family day. Family day nga lang ginawa yan. Kung tanga na gusto mo, every day, family day. Walang hiya. Baka second family day na yung iba dyan. Pero man si Cheryl Cosim, eh. Walang yan. Dito niya yata sinabi na pupunta raw, sumasakay daw sila ng tren. Paano sasakay ng tren? Gagawin nyo sa tren. Alam mo, gising kayo ni Lisa Marcos. Oy, Lisa, tara, punta tayo Baclaran, mag-tren tayo. Tanginin yan, makikipagsiksikan. Ito, nakita mo nga to, mahawakan mo lang, parang may kitong. Hawakan mo lang, kala mo may dirin-diri sa tao, tapos may masasakay ng tren. Ulul, sinungaling, pangit. Dami topic ito pang isa. Pag-usapan naman natin to, ito maganda to. Si Claire Castro, tingnan natin kung gaano katalino, ha. Ito. Pag-usapan natin gaano katalino si Claire Castro. Tinanong na naman siya nung kanyang kryptonite dyan sa Net25. Patungkol sa sugal ito, sa scatter. Tangin na, tinan mo, ha. Ang ganda ng pasok dito ni ate, eh. Oo, sabi ni ate. Claire, tangin na yan. Ang daming lulong ng mga Pilipino ngayon sa online gaming. Grabe, ang daming lulong sa online gaming. Pinasara nyo yung Pogo pero pumalit yung online gaming. Mantakin mo yung Noisy 40 na pinatawag ng Tricom diyan sa Congress. Alam niyo sinasabi nila na kami daw ay funded ng mga narco-politicians, mga narcotics, yung mga pusher at saka ng China, ng Pogo. O mga Pogo vlogger daw kami. Pogo vlogger daw kami, ha. Putang ina, nakita mo, ha. Samantalang etong mga artista, putang lalaki ng mga billboard. Lalaki ng mga... Meron ba kaming billboard? Isa sa mga vlogger na may makikita kang billboard na sinasabi na, let us support Pogo. Wala namang ganun, di ba? O ngayon, etong mga artista. Ang laki ng billboard ang pinopromote, sugal. Again, nakakasama ang Pogo sa Pilipinas o hindi? Para sa akin, hindi. Bakit? Kasi nga, ang nabibiktima nila dyan sa kanilang mga scam at saka sa pasugalan na yan, mga kapwa nila in check, wala tayong pakialam sa mga yun. Ang foreign policy natin is Filipino first policy. Ngayon, itong hayop na mga mobile app na to, sila din naman ang may-ari niyan. Mantakin mo itong mga mobile app na to, putya nakakonekta sa credit card mo, nakakonekta sa GCash mo, makakapagsugal kahit sanggol. Pag napindot na sanggol yan, putya yan, nagsugal na yan, natalo na yung pera mo, automatic kinakaltas yun sa GCash mo. Hindi ba? Bakit hindi, tayo ang apektado nito. Ang dami ng mga pamilyang sinisira nito. Ang pagsusugal po parang droga yan. Mas matindi pa nga, eh.
Kasi kapag nagsugal ka, putyang inang yan, hindi ka naman nananalo talaga, pero ubos ang pera mo. At kung manalo ka naman, putya yan, mas marami pa yung ginastos mo kaysa pinanalo mo. Mas malala ito ang addiction sa alak, sa alcohol at sa sugal, talagang ibang klase. Ibang klase, mga bossing, mauubos talaga, masisira ang buhay ng pamilya nyo. Man tayo, pambili na lang ng bigas. 20 pesos na nga lang yung bigas, i-scatter pa. Ganyan ang ginagawa ng mga Pilipino ngayon. Kung tayo, pinapatawag tayo sa peking aligasyon na funded daw tayo ng mga pogo, bakit itong mga artista hindi nila maipatawag? Dahil pinopondohan itong mga artista na ito, pinopondohan ng mga tawag dyan, yung online gaming. Kakapal ng mukha ninyo, gusto nyo masira ang bayang Pilipinas, pinaalis nyo dito yung sugal na kumikita naman tayo. Dahil sa buwis nila, pero ang binibiktima nila, mga kapwa nila yung check. Kapwa naman nila yung check, pakin natin dyan. O, pakinggan ninyo, sasabihin nito ni Claire Castro dito sa balitang to. Kaugnay po yung sikat ba the scatter na binabanggit po alam naman natin na hindi lang po siya cocaine o iba pang illegal drugs ang nakaka-addict. Sabi po marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinatawag na scatter dahil madali lang po. Kasi pag lulong, naiisip niya yung amo niya si Lolong. Ma-access online. Marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. May mga viral post na po sa SOCMED kaugnay nito. May mga endorser din po ng mga kilalang mga personalidad. May mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba... diba? May mga billboards sa EDSA. Funded ng sugal. Tapos kami ang Pogo Vlogger. Saan ka mo makita niyan? Ni isang Pogo, wala kaming pinromote, wala nga akong pangalan. Lucky 7 nga lang yung naalala ko na Pogo, yung kanila Alice Gopa. Tingnan mo, ang tagal-tagal na nitong Scarlet. Scatter na to, ang tagal-tagal na ng mga online na yan. Madami daw silang mga tinitake down. Ba't tinitake down nyo lang? Hindi nyo hanapin sino may-ari. Ba't si Alice Go nahanap nyo? Si Cassandra Ong nahanap nyo? Oo, kasi hindi nyo kasapakat, hindi nyo kakutsaba ang mga Pogo. Kaya nakita nyo sila, tinrabaho nyo. Bakit ito? Yung mga may-ari ng mga online website na yan. Bakit hindi nyo mahabol? Hindi ba magaling kayo? Bakit hindi nyo mahabol? Bakit hindi nyo mapigilan? Bisyo yan. It's either malaki kinikita nyo dyan mga ayop kayo, or malaki kinikita nyo dyan kaya hindi nyo matanggal-tanggal yan. Tingnan ninyo kung paano ang approach dito ni Castro. Ay yung negatibong epekto ng online na sugal ay nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito para po maiwasan yung mas malala pang negatibong epekto nito. Opo, nakakalungkot po dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon. Yun, marami sa mga kababayan natin ang nagugumon. Nalulungkot ka, di ba? Miski kami nalulungkot eh. Bakit? Kasi noong Pogo ang nandirito, kumikita naman tayo, babayad ng buwis sa atin yan eh. May nalululong na Pilipino? Wala. May empleyado na Pilipino? Meron. May sweldo? Meron. May buwis? Meron. Again, apektado Pilipino? Sino nagsusugal dyan? Mga Pilipino ba? Hindi. Chinese. Ba't natin pinasara? Ngayon, pinalitan natin ito. Putangin na online. Sino ngayon ang apektado pag online? Mga Pilipino, ang mananaya Pilipino, ang malululong Pilipino, ang magnanakaw balang araw dahil wala ng pasugal, Pilipino. Ang mag-aaway na pamilya, Pilipino dahil dito sa sugal na ito. At kung ano-ano pa, maraming kaakibat na krimen ang sugal. Kapag naubos ka, putya, lahat pati bubong mo ibebenta mo, mayroon ka lang pang sugal at pang shabu. Ganyan po dito sa Pilipinas, madam. Ha? Anong pinagsasabi mo na naman? Sa sugal, kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte. So kasalanan na naman ng tao. So kasalanan ng Pilipino na nalulong sila sa sugal. Unang-una sa lahat, sabi ko nga sa inyo, kung walang droga, walang malulung sa droga. Kaya nga tinarget ni Pangulong Duterte yung droga para wala nang malulung sa droga sa Pilipinas. Tignan mo lahat ng addict.
Nakapitbahay namin nagtabaan. Di ba? Ganun naman talaga. Ngayon, pagdating naman dito sa sugal, sisisi nyo sa tao, ba't siya nalululong sa sugal? Alam nyo kung ba't siya nalululong sa sugal? Kasi may sugal eh. Tanggalin mo yung sugal. Putang ina yan. Sabi ko kasi inyo, okay ako mawala yung pogo. Kasalanan yan eh, pagsusugal eh. Kahit ibang lahi pa yan. Pero, kung dapat lahat, hindi lang dapat yung pogo, dapat pati yung mga online gaming, online casino, lahat tanggalin. Pati casino sa Pilipinas, tanggalin natin. Total, malinis, nagmamalinis kayo, di ba? Ayaw nyo na nagsusugal yung tao. Tanginan yan, kung ayaw nyo pala nagsusugal yung tao, pasaran nyo yung pagkor. Ingot. Hindi na sana sila po problemahin ng gobyerno. Ay, gago. Kung ginamit lang daw nila yung utak nila at di sila nalulong, di sana sila po problemahin ng gobyerno. Tanga. Ang Pilipino, kay mayaman, kay mahirap, kailangan problemahin ng gobyerno. Nagsasasabi nitong luka-lukan na to. So parang pinapagalitan niya pa yung mga nalululong. Kasimple-simple naman, tanggalin niyo yung sugal para walang malulong. Tanga. Nagsasasabi mo. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang nakakaya naman. Kayo daw mga nagsusugal. Tangina. Grabe naman daw kayo. Busy daw si Marcos, nagpapaasikaso pa kayo. Diyos ko po. Sagwa na napakasagwang spokesperson nito ni sabi ko nga sa inyo, kung merong tao malaki na itulong para bumaba at matalo ang alyansa at bumaba ang trust rating ni Pangulong Marcos at Romualdez dahil dito sa lukaret na to. Dahil sa lukaret na yan, kaya ganyan. Tignan mo yung kind of reasoning niya na problema pa kayo ng gobyerno. Abay talaga, pag Pilipino ka, problema ka talaga ng gobyerno. Putang ina, parang ayaw mo nang pagtrabahuin si Bongbong Claire Castro Ang mahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Atty. Jeremy Luglug. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ganito kakapal mukha niyan. Ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang pamahalaan di ba na-realize din niya eh. Dapat pa silang intindihin. Biglang na-realize siya, shit, gobyerno nga pala kami. Dapat nga pala iniintindi namin yung mga Pilipino. Ano sabi niya? Pero handa naman kaming intindihin. Gago ka pala eh. Sinisermonan mo, tapos handa mo intindihin. Putangin na trabaho niyo yan eh. Trabaho niyo na pangalagaan ang interes ng mga Pilipino. If you feel like itong sugal na to is damaging your country, damaging the families of your country, ipatitigil mo to agad. Para si Pangulong Duterte, ipatitigil niya yan kagad. Kailangan lang talaga natin ng pera ng pogo noon dahil matindi ang pangailangan natin ng pandemya. Pero maniwala kayo sa hindi, nung pagkatapos mo ng pandemya, di ba okay na si Pangulong Duterte, tanggalin na yan. Di ba? Tapos pumasok kayo 2022, puta nagbago yung logo ng PAGCOR, biglang nagsara yung mga pogo. Tapos ngayon nung nagsara yung mga pogo, putya yan, ang dami naluging mga ang dami naluging mga condominium sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang ang daming mga Chinese na mga nagtatrabaho dito na tumutulong sa ekonomiya natin sa pamamagitan ng ang dami nilang nirerentahan ng mga condo units para tulugan ng mga empleyado nila and so on and so forth. So may mga naitulong din itong mga to sa atin. Kahit pa paano, meron din. Diyos ko, ito si Franz Castro, Claire Castro, walang naitulong sa atin to. Ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Atty. Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay in-offer naman ng isang... So ibig sabihin, hindi pwedeng mawala. Kasi lisensyado at binobroadcast ng isang IT company. Ganun, hindi so ngayon, tinan niya, sasabihin niya pa. Licensed gaming website. Nakokontrol po ito, namomonitor po ito. At kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito.
sa Paano mo nga ibaban? Putang ina, hindi naman yan physical na casino. Paano mo ibaban? Hindi nyo nga alam, kaya magsugal ng minor de edad sa Pilipinas dahil dyan sa ginawa nyo. Kinonekta pa nga yan sa GCash eh. Walang iya naman talaga, oh. Diyos ko po. paglalaro. Ang problema So, susumbong daw sa Pagcor. Puta yun lang yan. Sugal ka na sugal, Lika. Sumama ka sa akin. Saan tayo punta sa Pagcor? Ay talaga, hingi tayong pera. Oo, putya kaya. Pagdating doon, ito. Dinidimanda ko to sa kasong pagsusugal. Panginan yan. Hayop. Alam niyo ba yung Supreme Court? Yung Supreme Court, ino-automate na nila. Si Bongbong gusto rin yan automation eh. Yung Supreme Court, bawal na daw magpasa, file ng petition sa Supreme Court ng physical. Bawal na daw. Kailangan daw, e-application na. Buti pa yun eh. Di ba? Buti pa yun. Kahit pa paano may ginawa. Kayo, ni BBM, wala. po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. Maraming illegal. Libo-libo yung illegal. Ba't wala kayong mahanap na Alice Guwong bago? Bakit nung Pogo, ang dami nyong mga inuhuling Chinese? Ngayon, ang daming nagkalat na mga online na sugal. Sinasabi ninyo na may means para ireklamo. Sinasabi ninyo, tinitake down. O sino may-ari nung na yun? Dapat nagpapakita kayo. 5 online operator ng online gaming, mobile gaming. Nandito sila ngayon. Binibilad natin sa araw. Mga ganun. Wala eh. Nauhuli. Nauhuli nyo lang yung pusher. Di nyo naman nauhuli. Nauhuli nyo yung user. Di nyo naman nauhuli yung pusher. At meron na po silang 7,000 website na naipasara. Ito ay Sa 7,000 na website na naipasara, ba't pinasara yun? Kasi nga illegal. So kung illegal yun at nag-ooperate dito sa atin, di dapat may nakulong. Di ba? So bakit hindi nyo nahanap o hindi nyo hinanap? Hindi nyo priority yung mga yung mga ganyang bagay-bagay sa Pilipinas? pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag po na ipasara, mag-iiba na naman ng website. Yun. Alam mo pala nag-iiba ng website. Dapat nakukuha mo kung sino nagawa-gawa website. Dapat nalalaman nyo sino may-ari, di ba? Ngayon, kung nakuha nyo yung may-ari, every time na mag-violate yung kanyang account, hindi kayo tuturuan nung kanilang IT expert. Hindi ba? Tangina yan. Ay, nako. So, pero hindi po titigil ang Pagcor at ang DICT. Di ba, ang dami nauhuli. Walang nauhuling kriminal. Ang dami daw pinatake down, 7,000 na. 7,000, 700,000 or something. Ang dami na daw na ipinasara. Di ba? Ang dami na daw ipinasara po yan. Pero wala nauhuling kriminal. Parang ang dami nyo rin drugs na nakukuha ngayon na wala rin yung drug lord. Sa pagtanggal ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. Paulit-ulit daw kasi paulit-ulit sila. Natural, alangan naman paulit-ulit tas hindi sila paulit-ulit. Anak ng tinapay ka, Claire Castro talaga Wala ka nang sinabing matino. So paulit-ulit nilang ginagawa pa. Sa pasara mo, binubuksan lang nila. Ang tanong nga, ang bilis-bilis yung nahuli si Alice Guo. Si Cassandra Ong, diyang Pogo Hub na yan sinasabi ninyo. Bakit itong mga website owners na ito hindi nyo mahuli? Hindi ba? Bakit? Napakahina naman ng ating sistema pagka ganyan, ma'am. Labo mo? So, tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay masawata. At sa tulong po... Tinan mo, masawata mo yung illegal. May natirang legal. Anong mangyayari doon? Di ganun pa rin, may susugalan pa rin yung tao. So dapat tanggalin nyo na yung sugal na yan. Claire, ba't ayaw mo tanggalin? Malaki ba kita mo dyan?
Malaki ba ang ano, ambag niyan sa sweldo mo? Ang labo nun, no? So halimbawa, merong 1 million na na website. Merong 1 million na website na illegal. So napa-take down mo. So ang natira, na lang, 20,000. Halimbawa, ay 30,000 na lang. 30,000 na lang yung natira. Anong gagawin ng 30,000 na yun? Siyempre, mas mataas ang ngayon, ang demand ng tataya dahil nawala na ibang tataya nila eh. Ang yayaman na naman nung ibang mga online na sugal dyan. Libo-libo na mga online na casino or online gaming yung naipasara ninyo pero wala kayong naipapakulong na sindikato ng sugal na yan. O baka kayo sindikato dyan. Uri ninyo, doon sa mga nag-e-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, wag nyo na pong patulan ang ganito. Putang ina, demanda mo. Even yung artista na nagpo-promote, demanda mo. Akala ko ba ayaw mo ng fake news? Hindi ba ayaw mo ng fake news? Pero putang ina, yung mga peking prangkisa. Peking mga mga lisensyadong operator baliwala lang. Ikulong mo yung endorser, hindi siya gumagawa ng due diligence. Itong klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Yusek, since sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, wala po bang plano ang administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigil na lang din kagaya? Ang ganda, di ba? Ipatigil. Ang ganda. Kasi nga, pangit ang sugal eh. Malas ang sugal, malas ang kahit na anong bisyo. Ke drugs, ke alak, ke sugal, pambababae, too much of something, too much of everything is bad. Hindi ba? Kaya, Diyos ko po. Nung ginawa sa Pogo na pinaban po. Hindi po kasi siya ay maiko-compare sa Pogo. Sabi nga po natin, Talagang hindi mo mako-compare sa Pogo. Kasi nga yung Pogo ang nagsusugal doon Chinese, nandito sa Pilipinas na nagsusugal Pilipino. Kaya nga naniniwala ko gusto nyo sirain talaga mga Pilipino eh. Mantakin mo yung drugs, sabi nila hindi daw yan yung drugs ay hindi ganito, ay hindi masama yan. Minsan ginagamit yung ganito. Tapos ngayon naman, magkaiba ang Pogo at saka anong pa nagkaiba niya? Parehas sugal yan. Ang pinagkaiba lang niyan, itong mga yung Pogo, Chinese ang apektado, ang nagtataya, nagsusugal. Dito, Pilipino mismo. Ginigisan niyo yung Pilipino sa sarili niya mantika. ito po ay nanggagaling sa illegal website. So, ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara through the DICT itong mga illegal website na to. So, yun po yung nagiging problema dito. Pero hindi nga po ito titigilan. Kahit pa ulit-ulit silang pumapasok. Yun ang masama nga sugal, Claire Castro. Putsang na parang bisyo. Parang yung pagbatak, pagkokokain. Masama din yun. Kaya nga pinapag-drug test natin yung amo mo, di ba? Kasi masama yun. Kung halimbawa man siya ay positive, hindi maganda. Oh, pero kung negative siya, masama yun. Bisyo yan eh. Paninigarilyo, masama yan. Pag-inom, masama yan. O, di lalo na yung pagsusugal. So, pinapasara yung pasugalan, ayaw mo. Bakit? Ha? May komisyon ka? Tatanong ko lang ha. Nagtatanong lang ako. O, di ba? Bakit ayaw mo? Ayaw niyong magsara? Ang ganda-ganda nung tanong eh. Bakit di na natin sara? Nasara nga natin Pogo eh. Bakit ito? Uy, magkaiba yan. Ano magkaiba? Parehas lang na tumataya ka, pera tinataya mo. Buti sana kung tinataya mo dyan yung ano mo, yung pilik mata mo. Di ba? Eh, kung pwede sanang ganun, hindi maganda. Eh, hindi. Pera eh. Ang sinisira buhay ng Pilipino eh. Gusto nyo kasi sirain buhay ng Pilipino eh. Sinisira nyo buhay ng Pilipino sa pagnanakaw nyo. Sinisira nyo buhay ng Pilipino sa pagdodroga di umano. Kinukuha nyo yung kinakawawa nyo yung mga Pilipino eh. Na wala ng boses. Oo. Walang iya to si Claire Castro na to. Yung website nila at na-access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po sila. Oh, di ba na-access ng kababayan natin yung website nila, meaning nagsusugal sila at ka-access doon hindi ka magsusugal.
So bakit mo ipopromote? Bakit hindi mo kayang tanggalin yung isang bagay na kinasisira ng kababayan mo? Ibig sabihin, Bongbong Marcos at ikaw, Claire, wala kayong pakialam sa Pilipinas. Wala kayong pakialam sa bayang Pilipinas. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.